Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Natakpan ng tone-toneladang basura ang Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque City dahilan para lumusong mismo sa maruming tubig ang clean-up personnel habang gumagamit ng heavy equipment sa clearing operations noong Martes, August 11. Ininspeksyon ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang waterway habang pinangunahan ni Metro Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torre III ang bahagi ng operasyon. Sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nag-deploy ang DPWH ng 2 backhoes, 1 backhoe loader, 5 dump trucks at 50 na mga tauhan. Katuwang sa paglilinis ang MMDA, DENR, Senro Parañaque, Dole Tupad, Estero Rangers at Barangay Baclaran. Nananawagan si Dizon sa LGUs at publiko ng disiplina sa pagtatapon ng basura, ngunit iginiit din kailangan na ng overall master plan upang tuldukan ang garbage crisis. Anya, bumabara ang tambak na basura sa mga ilog at drainage at nagpapalala sa matinding pagbaha. Formal lang isinampa sa Regional Trial Court ng Quezon City ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Department of Justice o DOJ, nakakita ang mga piskal ng sapat na ebidensya upang ituloy ang kaso sa ilalim ng Article 282 ng Revised Penal Code kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Inirekomenda ang piyansang 120,000 pesos. Nag-ugat ang kaso sa isang live stream noong 2024 kung saan sinabi umano ni Duterte na may inatasan siyang tao na patayin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. Samantala, ibinasura ng DOJ ang reklamong inciting to sedition dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nilinaw din ng ahensya na hiwalay ang kasong kriminal sa Quezon City RTC at ang impeachment proceedings sa Senado. Pinabibilis ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang transition ng Philippine Army patungo sa external defense kasabay ng formal na pag-upo ni Lieutenant General Donald Gomiran bilang ika-68 Commanding General ng Army noong Martes, Agosto 11 sa Fort Bonifacio, Taguig City. Sa change of command ceremony, inatasan ni Marcos si Gomira na palakasin ang kakayahan ng Army na protektahan ng land domain, mabilis na mag-deploy, suportahan ng joint operations at ganap na makapag-ambag sa pagtatanggol ng soberanya at territorial integrity ng bansa. Kasabay nito, iniutos ni Marcos na manatiling handa ang Army sa search, rescue at relief operations sa gitna ng mga kalamidad. Pinalitan ni Gomiran si General Antonio Navarrete na itinalagang ika-61 AFP Chief of Staff. Miyembro ng PMA Tanglaw Diwa Class of 1992, dating commander si Gomiran ng Western Mindanao Command, 6th Infantry Division at 602nd Infantry Brigade. Nagtapos din siya sa US Army War College. Nangako si Gomiran na itutuloy ang modernisasyon tungo sa multi-mission ready at cross-domain capable Army. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.